Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal of great workmanship, Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-20 National Convention of Lawyers sa Cebu City nitong Huwebes, Enero at 30. Ang naturang kaganapan ay dinaluhan ng nasa 4,000 mga abogado mula sa pampubliko at pribadong sektor. Nagsisilbing platform ang National Convention of Lawyers para sa mga legal practitioner upang magkaroon ng mga malalimang diskusyon sa mga mahalagang usaping legal habang kumukuha sila ng Mandatory Continuing Legal Education o MCLE units. Narito naman ang naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng ika-20 National Convention of Lawyers. it is an honor and a pleasure and with a little trepidation that I stand before you today because you are our agents of justice who, whether by choice and necessity, have dared to be able to go through voluminous tomes, read through 100-page contracts without falling asleep. And that alone deserves already applause. But let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. Today, at the 20th National Convention of the Integrated Bar of the Philippines, or IBP, you convene to reflect on the critical role that you play in shaping the legal landscape of our nation. There is no better moment than this to reaffirm our shared commitment to the rule of law, a commitment to ensuring that justice remains the bedrock
upon which our democracy stands strong and unshaken. This year's theme, From Milestones to Horizons, Strengthening the Future of the Legal Profession, is both a rallying call and a profound challenge. I have always held deep respect for your profession, not only because of its role in our society, but also because of the examples set by the lawyers that have surrounded me all my life. To begin with my father, all of those who assisted him during his time in government, and to the point that I married a lawyer, my wife, Lisa. I have seen through her how lawyers devote yourselves to mentoring aspiring lawyers, also championing free legal clinics, providing assistance to the underserved. These actions remind us that beyond the intellect and skill required by law, it is compassion and service that truly defines the essence of this noble profession. I also learned a valuable lesson very early on, one that I carry with me to this day. Never argue with your wife, especially if she is a lawyer. It is not a debate you will ever win, because for a layman, we sit there and you begin to feel the application of trial technique, something which we are not too accustomed with. So what starts as a simple yes-no question eventually transforms into, it depends. And before you know it, you are knee-deep in case law, precedent, and a cross-examination that you did not sign up for. But on a more serious note, she has shown me the incredible depth and nuance of the law and the minds that practice it. In this era of technological advancement, economic transformation, and global interdependence, you stand at the forefront of an unprecedentedly dynamic and therefore challenging landscape. The emergence of issues such as cybercrime, data privacy, and the ethical use of artificial intelligence presents not only technical dilemmas, but moral ones as well. And therefore, they demand our continued commitment to protect human dignity in an increasingly digital world. The recent adoption of the Code of Professional Responsibility and Accountability is a significant step forward, a declaration that the highest ethical standards must guide every member of the legal community. The task before us now is to ensure that this code becomes the very foundation of how our lawyers live and practice. Equally pressing is the existential challenge of our time, and that is climate crisis. This is no longer an abstract threat that is spoken about at the high levels of science. It is a reality that jeopardizes the very survival of future generations. Your field plays a vital role in this endeavor, crafting and upholding stronger environmental policies that protect our shared home, developing the concept of environmental justice. By doing so, you safeguard the rights of today and preserve the dreams and dignity of those that will follow us. Strengthening the legal profession, however, demands more than responding to crises. It also requires reinforcing your field's very foundations, education, continuous learning. The next generation of lawyers must be prepared to meet the challenges of this ever-changing world. And so the 3,962 new lawyers, welcome to the front lines of justice. Your journey begins now. And that journey, with it, a tremendous opportunity is granted you to shape a society that is fairer, more equitable, more inclusive. As the legal profession evolves, so too must our learning institutions. Law schools must continually adapt to the demands of the times by refining their curricula, integrating emerging fields, and ensuring a seamless blend of legal theory and real-world application.
The revised model curriculum of the Basic Law Program already sets the stage by incorporating human rights law and international law at its core. And yet our challenge is to ensure that these principles are not confined to the pages of textbooks or the halls of courtrooms, but are lived and breathed, always guided by the Constitution and the values that it upholds. As members of the legal community, you are in the most fitting position to safeguard that Constitution, that living document that embodies our collective aspiration and that binds us together as a people. A decade ago, the Philippine Constitution Association awarded me the title of the Great Protector of the Constitution. When I accepted the award, I could not help but marvel at the irony, a non-lawyer entrusted with such a lofty title. But that is the beauty of democracy and the enduring power of our Constitution. It allows even the most unexpected candidates, like a layman myself, to play a role in protecting its principles. And there lies the heart of the matter. Being a vanguard of the Constitution transcends political affiliation, family legacy, profession. At its core, it is about ensuring that justice is more than just an ideal written on paper. It is about ensuring that it exists in the real world, in the lives of every ordinary citizen. In this light, we must embrace a simple but profound truth. The law must serve all Filipinos, not just the privileged few. Justice must find its way to the margins where it is most needed, reaching the underserved, the unseen, the unheard. After all, the Constitution is meant to be wielded with purpose and compassion, especially for those who need it the most. Initiatives such as the Unified Legal Aid Service rules, which require lawyers to render at least 60 hours of pro bono legal aid every 3 years for indigent Filipinos, is very commendable. Equally notable are the IBP's tireless efforts to provide legal assistance. Legal assistance is provided both here and abroad, bringing us closer to a justice system that serves everyone. The launch of additional secure justice hubs in August 2022 and March of 2023 has also been pivotal in bridging the gap between marginalized communities and the justice that they deserve but seldom see. By embracing technology and championing alternative dispute resolution, the IBP has ensured that fairness and efficiency in legal remedies are accessible to all Filipinos. No less significant is the Pro Bono portal introduced by the same institution in April of last year. This digital platform has redefined the delivery of legal aid, offering free courtroom representation, legal counseling, document preparation, and developmental legal assistance to the disadvantaged. Along with these initiatives, the IBP conducts bench and bar dialogues which foster collaboration amongst judges, justices, prosecutors, practicing lawyers, and enhancing in the process the legal processes that we are using. This administration remains your partner in nurturing the environment where our lawyers excel, where justice is swift, where it is fair, where it is impartial, and where the rule of law remains the cornerstone of all progress. Towards this end, we have enacted 14 new laws establishing additional first and second level courts across the country, bringing justice closer to our people. And as we move forward, I encourage everyone to enrich your commitment to truth and to fairness. Embrace the highest standards of professionalism and embody the ideals of integrity and of service. United by this shared vision of equity, let us build the bagong Pilipinas, where the rule of law reigns supreme, where peace and security shape every community, and where every Filipino enjoys the enduring gifts of liberty. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang katibayan ng pagsuporta mula sa mga punong lalawigan sa Kabisayaan at mga opisyal ng One Cebu nitong Huwebes, Enero at 30. Ito'y patunay ng pinalakas na kolaborasyon sa pagitan ng pamahalaang nasyonal at lokal sa Visayas Region. Narito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang kaganapan. When the First Lady first came back from that trip that we saw in the video, and she said that she was so touched by the expressions of support that were made during her trip. Sabi niya, it was so touching. She said that I cried. I shed a tear. And I was teasing her. I said, ikaw kasi masyado kang iyakin. Kaya madali kang payakin. Well, after today, after the overwhelming expressions of support that I have received today, well, I understand perfectly well why she shed that tear. Thank you. Thank you so much. I would also like to add to the story of Governor Petilla, because we have had the same experience of being a congressman, governor, and in my case, congressman again. And after I was governor, nag-graduate na ako, and I ran for congressman. And those governors who have become congressmen will understand what I'm going to say next. And I was looking at my other fellow governors na nag-graduate din, na nag-congressman, and we were saying, wala tayong ginagawa dito sa House. Para tayo nag-aantay, na nakikinig lang yung speech, tsaka kung minsan hindi na nga nakikinig, basta kung ano-ano lang ginagawa. So that was the opposite side of your story. And I said, sabi ko, we were 18. I remember very well because I started to organize all the former governors. And ang sabi ko, alam ninyo, ito na yung chance natin. Sabi ko, bakit? Naging congressman tayo lahat, governor tayo lahat. Lahat ng problema natin sa mga congressman natin noon, ayusin na natin ngayon. And that's what we did. So that we found a job for governors who had become congressmen. So I'm very happy that we share the same experiences when it comes to local government. I have always tried to, people have called me a champion for local government. I don't know if I am a champion I just like to point out the role that local government plays and to make people understand more deeply what it is that local government does and why local government is it can be effective and needs to be supported. And in the ways that the national government, the national entities, agencies can support it. And so that is why I have the stories that you tell are something that are stories that are very familiar to me. And I will only dispute one part of Gov. Petilla's remarks when he said na sometimes nagsisisi ako. Actually, not for one single moment. Because even though there's much that needs to be done, unang-una iba yung approach ka, ang dami mong problema. Hindi problema yan, trabaho ko yan. That's my job. These are not problems. This is the job that you meant to do. And the reason that I never regret being in this position is that I have been in political life for most of my adult life. And I can I can say with great confidence that being president, being of this service at this level, is the greatest honor and privilege that any human being can ever be granted by his own people. When we have succeeded in putting a program together, and you begin to see what is
what are the effects of that program, I always think to myself, and I say to the people around me, napakaswerte natin na nagagawa natin ito para tulungan ang tao. And that is where I get my strength from. That is where I get my inspiration from. Not from the high levels of government, but from watching ordinary people and knowing a way that some way, somehow, I have been granted a privilege and the opportunity to serve them and serve them well. Governors know this too. Governors, mayors, local government people know this too. Because our actions, as executives, our actions are direct. And I say, you have to listen to local government. Because ang mga local government, mga LGU officials, ang kausap nila tao, hindi politiko. Ang kausap nila yung ordinaryo na citizen. Kaya alam nila kung ano yung iniisip ng tao, kaya pakinggan ninyo ang local government. And that's what I always say. So we are happy. I'm very, very happy that I am amongst kindred spirits when I come here. And from those kindred spirits, this overwhelming, it's inspiring expression of support from all the provinces in the Visayas at all levels in those provinces. Thank you very much for that, and it is something that I will carry in my heart to my dying day. And it's fine that we do it all here today in Cebu, solidified by our collective role as partners in service to the Filipino people. So I appreciate your expressions of appreciation and your trust, your confidence and support to this administration. Public service becomes fulfilling when we are joined by like-minded public servants, each of us committed to the noble goal of building a more reliable, a more efficient, a more compassionate government. Sa loob ng 2.5 taon ng ating pamumuno, marami na tayong naisulong at naisagawang mga programa at proyekto naglalayong maipabuti ang buhay ng bawat Pilipino. But through your leadership and the assistance of the national government, the Central Visayas region has ranked as the fastest growing region in the country, growing at 7.3% in 2023. That is at the national level, ambisyon lang namin yan na umabot ng 7.2%. Congratulations for the good work that you have been doing. Eastern Visayas has also showed a remarkable 6.4% growth, faster than the country's GDP in the same year. This growth supports the development of industries, creates jobs and livelihoods for our people. That is why we are not stopping here. We are doing more. We will do more. Our duties as public servants are never ending. So we continuously push, not only to maintain this growth, but also to leverage on the momentum that it has given us. Patuloy pa natin ipapalago ang iba't ibang industriya, gaya ng turismo, agrikultura, manufacturing. Sa pangunguna ni Department of Tourism, Secretary Frasco, na isang proud Bisaya at Cebuana, patuloy ang paghihikayat natin sa mga turista na bisitahin ang mga malaparaisong isla sa Cebu, sa Aklan, sa Bohol, Iloilo, Samar Island, Leyte, Southern Leyte, at iba pang mga magagandang lugar nandito sa Visayas. Ilan sa mga inaabangan nating proyekto dito sa Cebu ay ang New Cebu International Container Port. Pinapalawig ng Cebu Bus Rapid Transit Project na pinag-usapan namin ng matagal sa RDC kanina. At sana naman magawan natin ng paraan para ito mabuo ng maganda. At ang pagsimula ng pang-apat na tulay ng Cebu-Mactan at Coastal Road Construction Project. We are also implementing projects to improve the airports of Bohol, of Dumaguete, of Iloilo, Antique, Siquijor, Tacloban. We are implementing road and bridge projects, improving the connectivity in Panay, Guimaras, and Negros, Bohol, Siquijor, Biliran, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, and Southern Leyte. The administration's development plans are ambitious, but I'm confident that with your leadership, coupled with our strong collaboration, we will transform these plans into reality. It cannot be discounted that disagreements and contradicting views are inevitable. But let's be reminded that our shared commitment is to the greater good
And that must be our unifying force. Ladies and gentlemen, our people cannot afford to wait for the benefits of economic growth to trickle down and to translate into improved services, modern infrastructure, and better livelihood. We must take the initiative so that the distribution of wealth has a mechanism, because without such a mechanism, there is no such thing as trickle down. And the economists amongst us have seen this in the past, where the theory was that if big corporations are wealthy, that wealth will trickle down. Well, it will only do so with the initiatives that are brought in by our local government officials and our public servants. It does not happen by itself. It happens because you all make it happen. We must not waste precious time to deliver the reforms that people need. Let's not be distracted by issues that will only deter our work and affect the people who are counting on us. Our effectivity as elected public officials is defined by how we remain true to our mandate to serve, to lead, and empower our fellow Filipinos. Let us remember that the true essence of our democracy unfolds not just in the casting of the ballot, but in the everyday actions and decisions that we make as lawmakers and policy implementers in the service of the public. Kaya naman, ang aking panawagan ay masusi ninyong pag-aralan ang bawat programa at proyekto ng inyong ipapatupad. Planuhin ng maayos ang pagpapatupad ng mga ito at tapusin at maumpisahan sa tamang schedule, lalong-lalo na ang mga priority development project. Tiyakin natin na ang mga susunod na henerasyon ay makikinabang sa ating mga nasimulang pagbabago. We cannot stress this enough, but let us always serve with integrity, with responsibility and passion in our hearts. I know that if we are guided by the highest ideals of good governance, we can never go astray. Once again, I thank you from my deepest part of my heart for your very kind and overwhelming and inspirational support. Let us continue to deliver services that are expected from our bagong Pilipinas. Let us continue to be reliable public servants. Let us continue our good work. Ipadayo natin ni, let us continue this. Daghang salamat. Mabuhay ang Visayas Region. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, satisfaction rating ng Administrasyong Marcos na nanatiling good ayon sa survey ng SWS. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Malaking porsyento ng mga Pilipino ang nasisiyahan at nananatiling kontento sa pamamahala ng Administrasyong Marcos. Batay sa fourth quarter survey ng SWS, lumalabas na 59% ng mga Pilipino ang approve sa pangkalahatang pamamahala ng administrasyon. Meron naman 17% ang hindi tiyak, habang 23% ang nagsabing sila ay hindi nasiyahan. May katumbas itong net satisfaction rating na positive 36 na nanatili naman sa good category. Kabilang naman sa mga programa ng gobyerno na ikinatuwa ng publiko ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapaganda sa edukasyon ng mga kabataan, pagbibigay prioridad sa mga may hirap, dagdag na trabaho at ang pagkapag-unlad sa agham at teknolohiya. Kung ikukumpara rin sa nakalipas na quarter, tumaas ang satisfaction rating ng gobyerno sa 7 usapin, kabilang ang pagiging handa tuwing may malakas na bagyo, pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pagtitiyak sa food security at maayos na pampublikong transportasyon. Isinagawa ang survey mula December 12 to 18, 2024 sa higit 2,000 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, pamahalaan at pribadong sektor patuloy ang pagtutulungan sa gitna ng hindi tumitigil na pagsisikap ng gobyerno na mabawasan pa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Ito ay ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Bagamat patuloy na bumababa ang unemployment rate sa bansa bunsod ng dumaraming mga Pilipino na nagtatrabaho, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nagtatapos dito ang pagsisikap ng pamahalaan na mapaganda pa ang estado ng empleo sa Pilipinas. Binigyan din ng punong ekutibo na para mas mabawasan pa ang mga Pilipinong walang hanap buhay ay patuloy na nagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang lumikha ng mas maraming job opportunities para sa mga Pilipino. Nasa 3.2% na niya ang binaba ng unemployment rate sa bansa noong November 2024, subalit patuloy, sabi ng Presidente, nagagawa ang kanyang administrasyon ng mga hakbang hindi lamang para tumaas ang porsyento ng mga may hanap buhay. Kailangan din, sabi ng Pangulo, na makasabay sa hinihingin demand ng labor market, kaya't kung pag-uusapan ay skill set, ay kailangan niya talagang maiangat ito sa pamamagitan ng reskilling kung saan ay tutulong dito ang TESDA. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mababa na po na ngayon, binababa po natin ang unemployment rate. Pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mas pinalakas pa ng gobyerno ang mga programa nito para sa reskilling at upskilling ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito ay para mas maging competitive pa ang mga Pilipino at para tumaas ang tsansa na makuha o makakuha ng dekalidad na trabaho. Kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote, na maging mas maganda, o kung sakali man ay magtatayo ng sariling negosyo. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, AMLAC at BIR sinisilip na ang mga libro ng top rice importers sa bansa. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Kinumpirma ni Murang Pagkain Super Committee Lead Chair Joey Salceda na iniimbestigahan na ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Bureau of Internal Revenue ang top rice importers sa bansa. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagsisiyasat ng komite kung bakit hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas sa kabila ng tapya sa taripa at kahit pa nasa 36 pesos lang ang landed cost ng inangkat na bigas. Ayon kay Salceda, binubusisi ng AMLAC at ng BIR ang kanilang bank records at tax filing upang matukoy kung mayroong hindi deklaradong kita. Suspetsa ng mga kongresista may nagaganap na mala-onion cartel sa sektor ng bigas kung saan ang mga importers ang may kontrol sa lokal at imported na supply ng bigas. Pinatingnan na natin sa AMLA ang lahat po ng bank records ng mga importers. Pinatingnan na rin natin sa BIR para klaro if they are making obscene profits or if not, they're not declaring. So, I couldn't catch them by their declarations here. But we will catch them by AMLA. And then we have the BIR essentially looking into their filings. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pag-imprenta ng mga balota para sa BARM elections, pansamantalang ipinahinto ng COMELEC.
Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Hindi muna itutuloy ng Commission on Election ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa halalan para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ito ay dahil tinitingnan pa ng komisyon ang magiging development kaugnayan sa Urgent Bureau na hiningi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipagpaliban ang halalan. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, kailangan muna nilang pag-aralan na ang itinatakbo ng naturang panukala bago muling magdesisyon kung dapat bang ituloy ang pag-imprenta ng mga balota. Kahapon, kinumpirma ng Malacanang na sumula si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso para ipacertify urgent ang pagpapaliban ng BARMM election. Sakali maapurbahan ng Kongreso, plano ng komisyon na magtalaga ng mga officer in charge sa mga posisyon na mababahante. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, ito si Michael Rogas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador J.V. Ejercito pinaliwanag ang pagboto ng pabor sa pagbibigay ng Philippine citizenship kay Lee Duan Wang. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Dinipensahan rin ni Senador J.V. Ejercito ang kanyang naging boto pabor sa paggawa ng Philippine citizenship sa Chinese national na si Lee Duan Wang o mas kilala bilang si Mark Ong. Ayon kay Ejercito, bago siya sumang-ayon dito ay gumawa rin siya ng sariling research tungkol kay Wang. Ayon anya kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Chief Gilbert Cruz, si Mark Ong ay matagal ng junket operator para sa mga kasino at hindi ng mga pogo. Dinagdag rin ng senador na matagal na itong naninirahan sa Pilipinas at aktibong miyembro ng Chinese Chamber of Commerce at ang Filipino-Chinese Chamber. Matatandaang naipasa na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8839 o ang panukalang naturalization ni Wang. Tanging si Senadora Risa Ontiveros ang tumutol dito, bunsod na rin anya ng ilang red flags na nakita niya gaya ng di umano'y pagkakasangkot ni Wang sa operasyon ng mga pogo sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Lokal na pamahalaan ng Ilocos Sur na ispaigtingin ang pagsasanay ng mga magsasaka ukol sa paggawa ng feeds para sa baboy. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Impasigurado ti Provincial Government of Ilocos Sur nga iremedyo da ti pag-training dagiti tagtartarakan ti dingwen kang runaan ng dagiti baboy panggap iti panagaramid ti kanen iti tarakanda. Segon kini Provincial Veterinarian Dr. Donna Rosario at ti programa da seknan iti daytoy ket kalikagom da amasanay aming nga animal racers. Kalpasan ngamin iti training ket adda ti maitad aramid kadakwada kas iti paggiling ken tina-propose itata ket mainayon pa ti mixer ken pelletizer. Rumrumwar at ti presyo ti feeds tinaso probinsya ket agarop 2,000 pesos iti kada kaban. Imma namong paiti opisyal asaan nga agkurang digiti raw materials iti naso probinsya ket tilangan kapabilidad nga agarami ti feeds tinasken a maigunam-gunam. Namuan ababahan iti daytoy a programa addan ti dua nga ili a nasuruanda ken naipaayan ti equipment a pangrugyanan dagitoy. Manipod ditoy syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo
mga persons deprived of liberty sa La Union nakikinabang sa educational at livelihood program ng BJMP. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Agtoy tuloy ti panangitan dudo ti Agoo District Jail iti pagsayatan dagiti persons deprived of liberty no PDL baban iti naduma-duma a programa. Iti programa sa likod ng rehas inwaragawag the Jail Officer 2 Cheryl Luca Tubay kini Jail Officer 3 Jamalin Doctolero dagiti isaysayang kat na programa para kariti PDL. Karaman kirito iti interfaith no religious activities no sa dino at dagiti religious groups aso marsarong karito ti pagbaludan tap no mangibingla iti na espiritu na sursuro karigiti PDL. May kadua kati livelihood program kan dito'y nga agar-arami dagiti PDL iti nagduduma a produkto ang mailaklakaw iti unag kenruar ti jail facility kan adda ti bingay da iti mapaglakwan nga isumat o saranda par iti kasapulan da ken mabalinda pay nga ited iti pamilyada. May katlo kati educational program iti sidong ti programa kat adda ti sangapula a PDL iti Agoo District Jail nga agad-adal iti junior high school ken adda ti 5 iti kolehyo. Sigon kini Jail Officer 2 Katubay ipampamuspusan ti Agoo District Jail ti pagbayad dagiti estudyante a PDL iti matrikulada baban iti tulong dagiti ahensya ti gobyerno ken dadumapay ana ayat at tumulong. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakulan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang Dagupan. Programang Kasalang Bayan muling handog ng LGU Lingayen bilang tulong na gawing legal ang pagsasama ng mga residenteng hindi pa kasal. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ruel de Guzman. Kabyangan na ari pulaing na lokalyo gobyerno na bali na Lingayen ang pinagawan legal so panamong na ari sa inaron residente da gawo ang dalamat data niya taon so libren kasalang bayan. Ayan aktibidad, yatinaon lang gagawoon na LGU Lingayen dyan panamaglay na Municipal Civil Registry Office at nagawa no February 14, 2025 kasabay na Valentine's Day. Katakatuya, ang piyan na para kalmiso ari na kumbinsin man pakasala limibar at 32 siya barangay na bali na Lingayen so ari tuon na Municipal Civil Registry Office ang piyan na pasabi at sare residente so ari informasyon tungkol at abitlam programa da. Untang tumot ng karga na tarpaulin at bawat barangay ang piyan mas natalusan na ari interesadong residente so detalye na kasalang bayan kapara na ari dokumentong dapat itarya na ari gabaydan mga kapila at aktibidad. Nan imbonag taon, ginawa mo na LGU Lingayen so kasalang bayan at parehon petsa no inar amin niya inkasalya pares at akaawat na regalo ng lapod lokalyo gobyerno na baloy kapara na libreng singsing, aras, cake, wine, tanan durumaran, souvenir para at kasal. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 1,500 pesos na allowance ipinamahagi ng LGU Borongan. 6,000 plus students makikinabang. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Socaberia mula sa Borongan. Maabot ng 6,188 na ihapon senior high school ug college students sa syudad ng Borongan ato nakakabenepisyo nagpapaday naging dumarang nga payout ang lokal na pamunuan apag piniligayan City Treasurer's Office ug City Social Welfare and Development Office. Ano sabi nga direkta ayuda beneficiaries at pantika nga sa 61 nga mga barangay ng syudad ang na-eskwela mga panpubliko ug pribado nga eskwelahan at paadton outbound students nga na-eskwela gawa sa syudad ng Borongan. Kantidad 1,500 pesos at
Gayun iginduduhol nga nasabi nga mga benepisyaryo at ang ira 250 pesos nga monthly monetary allowance para ang ikaduha nga semestre ng tuig 2024. Ini nga social services program ang lokal nga pamunuan at tunggin parigunan ang City Ordinance Number 241 Series of 2022 and Ordinance granting allowance to Boronganan Senior High School and college students and providing funds thereof. Tikang syudad ng Borongan Sok, Abaria, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Soka Beria mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod. Lokal na pamahalaan ng Southern Leyte nagpaabot ng tulong sa mga biktima ng lindol. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Dalia Orit. Mukabat sa 277 ka mga lokal nga residente sa lungsod sa San Francisco, Southern Leyte ang nakadawat og ayuda gikan sa probinsyal nga kagamhanan pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO ug Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong Enero 24, 2025. Matud pa sa report sa Provincial Government of Southern Leyte, nakadawat og package nga nagkantidad sa kapin 300,000 pesos ang mga apektadong pamilya kinsa biktima sa kusog nga pagtayog sa yuta niaging semana. Lakip sa barangay nga nakadawat sa Family Food Packs kung FFPs mo ang barangay sa Marayag, Pinamudlan, Tuno ug barangay Punta sa Naasoy nga lungsod. Duwa sa FFPs, ang mga personahe sa PDRRMO nagmuntar gunom ka mga modular tents aron mahatagan og temporaryong kapuy-an sa mga may bakwit nga pamilya uban ang binotilya nga tubig ug dugang food packs aron matubag ang ilang mga panginahanglanon. Pasalig ang lokal nga gobyerno na magparayon ng hingpit nga pagmonitor sa kahimtang sa lalawigan. Giyawhag usab sa lokal nga opisyal ang mga residente nga magpabilin nga magbinantayon ug sundon ang mga protokol sa kaluwasan. Gikan diri sa Southern Leyte, kini si Dalia Orit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dalia Orit mula sa Sogod. Dakuy naman natin ang Mindanao. Tikoy, libreng ipinamahagi ng Filipino-Chinese community sa Cagayan de Oro. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Chinese New Year rice cake una ila sa tawag nga tikoy gikan sa Filipino-Chinese community dinhi sa Cagayan de Oro ang gipanghatag dito sa publiko nga miadto sa Bell Church sa barangay Makasandig. Ang tikoy usa ka traditional Chinese dessert nga kakaunon sa panahon sa Chinese New Year celebration. Ang tuyo nini mao ang prosperity tungod kay lingin man ang tikoy nagsimbolo kini sa panagiusa. Gumikan kay tamis man ang tikoy nagsimbolo sab kini sa maayong kapalaran. Tungod sa kapilit sa tikoy nagpasabot usab kini sa masagana nga ani. Sa atong kultura, maayo nga serve kini sa panahon sa mga family reunions alang sa paghatag dugang kalig-on o panagiusa. Gihatagan usab og gibugaton ang pagrespeto sa katigulangan. Ikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Pagbuo ng taga-pamayapan ng Tensyon Teams, pinangunahan ng Zamboanga Sibugay PNP para sa matiwasay na halalan sa lalawigan ngayong taon. Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gimugna sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang tagapamayapa ng Tensyon Teams nga mao'y mupataliwala kung adunay mahitabong kaguliang og tensyon sa panahon sa piniliay karong bulan sa Mayo. Ang inisyatiba gipatuman ilawom sa Implant Project tagapamayapa sa Philippine National Police. Ang pagumol sa Tensyon Teams sa Zamboanga Sibugay gipanguluhan mismo ni Police Colonel Bernard Danny De Sugo, Provincial Director sa Zamboanga Sibugay PNP. Ang naglangkob sa Tensyon Teams mao ang mga chief of police, religious leaders o schools division superintendent nga nagagikan sa nagkalaing lugar sa lalawigan sa Zamboanga Sibugay. Sumala kang Colonel Dasugo tumong sa maong lakang nga mapatunhay ang panagyusa, kalinaw o kalampusan sa eleksyon ning tuiga.
Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini Celeste Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. Ilang kawani ng DSWD Caraga ipinasailalim ng pagsasanay sa layuning palakasin ang kapabilidad at kaligtasan sa pagtugon ng kalamidad o sa pagtugon sa kalamidad habang nirerespondihan ang komunidad. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Pipila ka mga kawani sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Caraga gipailawom sa tulo ka adlaw nga disaster preparedness training ubos sa pag-organisa sa Standard Section and Disaster Response and Management Division o DRMD. Kini ang labing unang kaygayunan nga nakapasiugda ang ahensya sa sama niini nga pagbansay sa tumo nga kapanghingusgan ng emergency response capacities sa mga social welfare and development agencies kung SWDA sa rehiyong Caraga. Kabahin usab kini sa gikomite sa DSWD nga ma-improve ang coordination o collaboration sa mga SWDAs dungan sa pagpalig-on sa giimplementa nga interagency cooperation sa disaster planning, implementation ug monitoring. Isa usab kini kapaagi aron ikapaasdang ang community-based disaster risk reduction initiatives agi pagsiguro nga maantigo ang komunidad moharong panahon kung dunay kalamidad o emerhensiya. Sumala pa ang pagbaton og kapas, kaandam, appeal response mechanisms at tubangan sa masinating kalamidad mo'y mosiguro sa kaluwasan usab sa mga kawani sa DSWD. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan. Mga ahensya ng pamahalaan at LGU Iligan City formal nang nilagdaan ang naamyendahang kasunduan sa itatayong bahay para sa mga survivor ng bagyong Sendong sa lungsod. Ang kabuuan ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal nang gipirmahan sa City Government of Iligan, Department of Social Welfare and Development o DSWD ug National Housing Authority Region 10 ang giusab nga kasabutan sa pagtukod og mga balay alang sa mga survivor sa bagyong Sendong sa Dakbayan. Kapin sa 1,000 ka housing units ang tukuron sa nagkalalayng resettlement areas sa Dakbayan. Matud ni Iligan City Mayor Frederick Xiao, target sa Dakbayan nga mahatagan og tarong nga panimalay ang mga informal settlers. Una nang migahin ang DSWD og 242 million pesos nga pundo pinaagi sa Core Shelter Assistance Program aron matubag ang panginhanglan sa mga biktima sa bagyong Sendong niadtong 2011. Sa pagkakaron 166 million pesos na lang ang nahabilin sa maong pondo human natukod ang pipila ka mga housing units. Gisiguro usab ni DSWD 10 Director Ramel Hamin nga mahatagan og maayong puy-anan ang mga vulnerable sector sa rehiyon sa Northern Mindanao. Kini nagapakita sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa bagong Pilipinas aron matagan og luwas og saktong balay ang mga naapektuhan sa bagyo ug ubad pang kalamidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. At yan na po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya at syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon.
Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!